Hi, my name is Father Peter. I'm a Capuchin Franciscan and a photographer. Welcome to my YouTube channel where I will give you cups of vitamins for your soul. Please subscribe to my channel, like this video, and leave me a comment. Hosana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala ang pagsapit ng pagtubos sa daigdig. Mga kapatid, tayo ngayon ay pumapasok na sa mga mahal na araw, at sa unang araw na ito ng mahal na araw ay ang araw o linggo ng palaspas. Ginugunita natin ngayon ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya't tayong lahat na nakikiisa, ialay natin ang misang ito para sa ating mga intensyon, sa lahat ng ating mga panalangin, sa mga may sakit, mga namatay dahil sa COVID-19, lahat ng mga dumaranas ng pagsubok at hindi magandang buhay dahil sa sitwasyon natin ngayon. Inaalaala din natin ngayon ang ating mahal na obispo, Camilo Balin, sa kanyang madali ang paggaling. Ang aking pamangkin na yumao dahil yumao na si Rolly Espino. Ang mga doctors at nurses na o tinatawag nating frontliners ay dinadalangin din natin at para sa kagalingan ng lahat. Kaya simulan natin ang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Mga kapatid, bilang paghahanda natin sa banal na pagdiriwang, muli nating alalahanin ang ating mga kahinaan at kasalanan at humingi tayo ngayon ng awat patawad mula sa Panginoon. Yuko natin ang ating mga ulo. Sabay-sabay nating wikain, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang pakikisala sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay umupo at pakinggan natin ang mga banal na salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko, para tulungan ang mahihina,
Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi kung anong naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhokot balbas. Gayon din ang lurhan nila akong mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat ang aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makikita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito, nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Tugon po, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko't pa ay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawang ko'y mabibilang masid. Tugon po, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tuni kay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Tugon po, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong dakilain, kayang angkang ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Tugon po, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita o ang pagpapakasakit ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaagalian ng gobernador
ang pagpapalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong yan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, nahilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo." Sumagot ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik, ipinutong sa kanyang, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhud-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaglulurhan, kinuhan nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo, at matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit, matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ng sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangutangupang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili
kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Tayo lumuhod at manahimik sumandali. Ngayong inaalala natin ang kanyang pagkamatay. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lunsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nilang ang lindol at masaksihan ang lahat ng mga nangyari. Sabi nila, tunay na ito ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Tayo ay magsiupo sumandali. So tayo ngayon ay pumasok na sa mga mahal na araw at inuumpisahan natin to sa pagdiriwang ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Mahaba ang pagbasa ngayon, lalo na ang pagbasa ng pasyon ng ating Panginoong Jesus. Ngunit ilang punto lang ang pwede nating pagnilayan. Ang tanong na hanggang saan at hanggang kailan tayo makasusunod at magiging tapat sa Panginoon. Nung siya'y gumagawa ng milagro, nung siya'y nagpapagaling ng mga may sakit, nang siya ay lumalakad sa gitna nila, ang lahat ay nagsasabing gustong maging alagad. Para bang katulad ng pagpasok niya sa Jerusalem, ang lahat ng kababaihan, lahat ng mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, Hosana sa anak ni David. Mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Naglatag sila ng mga balabal na sa kanyang daraanan
at lahat ay nagpupuri o sana sa anak ni David. Mga kapatid, itong mga taong ito na sumisigaw, yung mga tao noon nagsasabing, gusto kong maging alagad mo. Pagkapasok niya sa Jerusalem, sa paggunita natin ng mahal na pasyon ng Panginoon, ito ring mga taong ito ang marinig nating sisigaw, ipako siya sa krus. Kaya nga sa ating Salmo Responsorio, narinig natin ang sigaw ni Jesus sa krus. Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo ay malakas ang pananampalataya kapag ang mga bagay ay okay. Kapag ang lahat ay ayon sa ating kagustuhan at lahat ay para bang puno ng pagpapala, para bang ang bawat sandali ay puno tayo ng biyaya, parang ang daling magpuri, ang daling magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga ang tanong ng isang manunulat, no? Ang hinahanap ba natin ay Diyos ng biyaya? Siya ba talaga ang ating sinusundan? O tanging ang mga biyaya lamang ang ating hinahanap? Kaya pag nawala na ang biyaya, naging taggutom, naging taghirap, at nawala ang lahat ng ito na ating ipinagkakapuri sa Panginoon, tayo ay wala na rin. Nakita natin yan sa buhay ni Jesus. Nung siya'y gumagawa ng himala at nagpapagaling, lahat gustong maging alagad niya. Pero nung siya'y hinuli sa halamanan ng Getsemani, siya'y pinabayaan ng lahat. Siya'y nag-isa. Ang kanyang mga alagad ay tumakbo at nagtago. Tinatuwa siya ni Pedro ng 3 beses. Pinagkanulo siya ni Judas. Sino lang ang nanatiling tapat hanggang kamatayan? Si Jesus, sinasabi sa 2 pagbasa, naging sukdulan ng kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Pagsunod na umabot sa krus, umabot sa kamatayan sa krus. Sino lang ang alagad na natiling tapat hanggang sa taluktok ng Kalbaryo? Walang iba kundi ang ating mahal na ina, Birheng Maria, at ang kanyang minamahal na alagad na si Juan. Ang lahat nagsipagtakbo. Kaya nga, ang kanta natin ngayong mahal na araw, were you there when they crucify my Lord? Were you there when He was carrying the cross? Were you there when they arrested Him? That's always the question. How far and how long could we follow the Lord and remain faithful? I hope it's not only during good times, but I hope we will also be there even in His worst time. Even in our worst time. Sa panahong ito na tayo nasa ganitong sitwasyon, nahihirapan, walang magawa, maaring wala na ring makain, maaring wala na ring matakbuhan, di natin alam saan kukunin ang ating pangangailangan. And maybe, and I hope not, that we will not be like those people na daraan din sa harapan ni Jesus at sasabihin, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. How far our faithfulness could bring us. Our faith could bring us. Sana katulad ni Maria, masabi rin natin ang salitang oo, opo, yes Lord, not only at the beginning,
but may we always say yes, even up to the very end, for better and for worse. Whether we are in our good times, when we receive all the blessings of the Lord, may we also say yes, even at this moment, when maybe we feel we are also abandoned, when we feel also that we are so alone, as if God is very far from us. Hingin natin sa misang ito ang biyaya ng lakas ng loob, ang biyaya at grasya ng katapangan, ang biyaya at grasya ng katapatan. Samahan natin sa Jesus. Let us join Jesus. Let us follow Him up to the Calvary, up to the time when He was crucified. At huwag kayong matakot. Ang Biyernes Santo ay hindi mananatiling Biyernes Santo. It will not end in Good Friday. Do not be afraid. Because after Good Friday, there is always the joy of the resurrection, the joy of Easter. Remember the words of St. Paul, if we have suffered with Christ and died with Christ, the assurance is we will also rise with Him. Sana, ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating naranasan ngayon, huwag tayong matakot, manatili tayong tapat, manatili tayong nagtitiwala, manatili tayong manalangin sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ang Diyos ay laging tapat. Hindi niya inilintana ang kanyang pinagdaanan, ang daan ng krus. Pagkus, ibinigay niya ang lahat dahil sa kanyang pagiging tapat at pagtitiwala sa kalooban ng Ama. There is no other way but the way of Jesus, and the way of Jesus is the way of the cross. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagpasok nating ito ng mga mahal na araw. Tayo'y manahimik, tayo'y magnilay-nilay, magdasal ng Istasyon ng Krus, samahan niyo kami sa Biyernes Santo, magdasal ng Rosaryo, manahimik at ialay ang isang linggong ito para sa Panginoon. Tayo ay tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroon ng mga yumao. Nung may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsapit ng mahal na araw, buong puso nawa tayong manalangin sa Diyos Ama na siyang nagkaloob sa atin ng kaligtasan. At sa bawat panalangin nating tutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Maging gabay nawa natin ang simbahan sa pagtahak sa daan ng kabutihan
at katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may mga pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa, manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Idalangin natin ngayon ng tahimik ang ating mga sariling intensyon. Kayong lahat na sumusunod sa amin online, lahat ng inyong intensyon, panalangin natin ang ating mga pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, at lahat na humingi ng ating panalangin upang tayong lahat ay kalugdan ng Diyos, bigyang proteksyon sa coronavirus na ito. At idinadalangin natin ang ating mahal na obispo, Camilo Balin, sa kanyang madali ang paggaling. Dinadalangin din natin ang mga may sakit dahil sa coronavirus na ito upang sila'y gumaling. Hinihiling din natin sa ibang mga may sakit na idalangin natin sina Dr. Gigi Espino, Dr. Amelia Espino, at Grace Espino. Ang lahat ng mga frontliners, mga doctors, nurses, sila Dr. Viel Espino at Dr. Adrian Espino, at lahat pa ng mga doktor na ating mga kaibigan, kamag-anak, lahat na nasa frontliners. At dinadalangin natin ang mga kaluluwa ng mga namatay, lalo na ang kaluluwa ni Rolly Espino. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumagunawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tayo magsupo para sa pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tubig kami na may makasal sa pagka-Diyos ni Kristo. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap.
kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinausuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan tuloyin sa iyong kaliwanagan, ing esposo. Kaisa ng mga apostol, sina San Francisco at Santa Clara ng Assisi, San Pedro Calunsod at San Lorenzo Ruiz ng Maynila, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon bilang isang pamilya ng Diyos, muli tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Hingin natin ang mga biyaya na ating kinakailangan, lalong higit ang ilayo tayo sa lahat ng masama, bigyang proteksyon sa virus na ito, at tayong lahat ay manatiling tapat sa Kanya.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng mabuting Panginoon naway laging sumainyong lahat. Tayo magbigay ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang pakikinabang sa katawan at dugo mo, Panginoong Jesucristo, ay huwag nawang magdulot ng paghukom at parusa sa kasalanan ko. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, naway aking matanggap ang paghukom mo sa akin at kaloob mong lunas. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ating buhay at muling pagkabuhay, siyang ating kagalingan, lakas at kaligtasan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Yaho, karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Bagamat kayo ay nariyan, we could have what we call spiritual communion. Bagamat hindi natin siya tunay na matatanggap, literally, sa misang ito, kayong lahat who are online, you can receive Him spiritually. Yung desire natin tanggapin siya. And His grace will also be with you.
Huwag mo akong pagkaitan ng paglingap mo at pagtumhay sa aking kapighatian. Ang daing ko ay pakinggan, pakiusap ko'y pagbigyan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay pagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa Biyernes Santo, tayo ay may istasyon ng krus sa umaga, gayon din sa hapon sa pamparokya at ang ating pagpaparangal sa krus. Sa Huwebes Santo naman, mayroon tayong misa online din hanggang Easter Vigil at pagdiriwang ng pagkabuhay ng Panginoon, muling pagkabuhay. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Yuko natin ng inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pinatunayan sa atin ng Diyos Ama ang ganap na pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang minamahal na anak para sa ating kaligtasan. Sa pagsisikap ninyong makasunod sa limbawa ng Panginoon, naway tanggapin ninyo ang lahat ng mga biyayang kailangan ninyo sa buhay na ito, at higit sa lahat ang gantimpala ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, pati na inyong pamilya, iligtas sa anumang kapahamakan sa virus na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo at tunay maging tapat tayong lagi sa Kanya kahit sa krus. Salamat sa Diyos. Magandang at mapagpalang linggo ng mga mahal na araw sa inyong lahat.